Ang lungsod ng Maynila ay parang isang makapal na aklat na paulit-ulit na binabasa ng kasaysayan. Sa bawat pahina nito ay may mga gusaling tumayo, sumikat na luma at kalaunan ay nawala. Ngunit nanatili sa alaala ng mga taong minsang naglakad sa kanilang mga pasilyo. Isa sa mga gusaling ito, ang Harrison Plaza, isang shopping mall na sa loob ng mahigit 4 na dekada ay naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Manilenyo. Hindi lamang ito isang sentro ng pamimili, ito ay naging tagpuan ng mga estudyante, pahingahan ng mga manggagawa at saksi sa pagbabago ng lungsod. Ang kwento ng Harrison Plaza ay kwento rin ng Maynila, kung paano umangat ang lungsod mula sa pagkawasak ng digmaan, kung paano niyakap ang modernisasyon at kung paano naharap sa hamon ng mabilis na urban development. Matatagpuan ang Harrison Plaza sa kanto ng Harrison Street at Pablo Campos Street na dating Vito Cruz sa distrito ng Malate sa Maynila. Ang lokasyong ito ay estratehiko, malapit sa Rojas Boulevard, Manila Bay at sa mga kilalang institusyong pang-edukasyon tulad ng De La Salle University, St. Scholastica's College at College of St. Benilde. Dahil dito, ligas na naging daluyan ng tao ang lugar. Mga estudyante, guro, manggagawa, residente at turista. Ang Malate ay kilala bilang isang distrito na pinagsasalubong ang kasaysayan at modernidad. Dito makikita ang mga lumang bahay ng Espanyol ang impluensya, mga gusaling itinuo noong panahon ng Amerikano at mga modernong establishmento. Sa ganitong konteksto, itinanim ang Harrison Plaza sa isang lugar na may malalim na kasaysayan at patuloy na paggalaw ng buhay lungsod. Bago pa man maitayo ang Harrison Plaza, ang lugar ay may ibang gamit at kahulugan. Noong panahon ng mga Amerikano, ang lugar na ito ay bahagi ng Harrison Park, isang pampublikong espasyo na konektado sa mas malawak na plano ng urban planning para sa Maynila. Ang lugar ay minsan ding naging bahagi ng Ermita Cemetery, kung saan inilibing ang mga pumanaw na residente ng lungsod. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming bahagi ng Maynila ang nawasak, kabilang ang mga pampublikong parke at libingan. Ang dating sementeryo at parke unti-unting naging bakanting lupa at sa paglipas ng panahon ay nakita ng pamahalaan ang potensyal nito bilang isang pook para sa urban development. Ang pagbabagong ito mula sa lugar ng katahimikan at alaala ng mga yumao tungo sa isang sentro ng komersyo ay sumasalamin sa pragmatikong pangangailangan ng lungsod na bumangon at magbigay ng kabuhayan sa mga buhay. Noong dekada 70, mabilis ang urbanisasyon ng Maynila. Dumadami ang populasyon, lumalawak ang pangangailangan sa trabaho, serbisyo at libangan. Sa panahong ito, nagsimulang sumikat ang konsepto ng shopping mall bilang sentrong espasyo kung saan pinagsasama ang pamimili, pagkain at aliwan. Itinayo ang Harrison Plaza noong 1976 bilang tugon sa pangailangang magbigay ng modernong espasyo para sa pamimili at serbisyo, magkaroon ng sentrong pangkabuhayan para sa mga residente at negosyante, at magbigay ng alternatibong lugar ng libangan para sa mga Manilenyo. Mahalagang banggitin na ang Harrison Plaza ay isa sa mga unang fully air-conditioned mall sa Maynila, isang bagay na itinuturing na napakalaking kaginhawaan noong panahong iyon. Sa init at alinsangan ng lungsod, ang malamig na loob ng mall ay tila isang oasis para sa mga mamamayan. Sa unang pagbubukas nito, mabilis na tinangkilik ang Harrison Plaza. Ang mall ay may department store, supermarket, mga sinihan, kainan at iba't ibang retail shops. Para sa maraming pamilya, ang pagpunta sa Harrison Plaza ay isang lingguhang gawain, pamimili ng pangangailangan, panonood ng pelikula at pagkain sa labas. Sa mga panahong ito, ang Harrison Plaza ay simbolo ng modernidad. Ang mga arkitektura nito, bagamat simple kung ihambing sa mga mall ngayon, ay kumakatawan sa bagong pananaw sa pamumuhay sa lungsod. Isang lugar na may bubong kung saan maaaring gawin ang maraming bagay sa isang espasyo. Isang malaking pagsubok ang dumating nang masunog ang Harrison Plaza noong unang bahagi ng dekada 80. Ang sunog ay nagdulot ng matinding pinsala sa struktura at nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng mall. Para sa mga negosyante at empleyado, ito ay panahon ng kawalan ng katiyakan. Ngunit noong 1984, muling binuksan ang Harrison Plaza matapos ang pagsasayos. Mas pinalawak ng ilang bahagi, inayos sa mga pasilidad at muling pinasigla ang operasyon. Ang muling pagbubukas na ito ay patunay na katatagan ng mall at ng paniniwala na may puwang pa rin ito sa buhay ng lungsod. Sa loob ng dekada 80 at 90, masasabi na nasa rurok ng kasikatan ng Harrison Plaza. Para sa mga estudyante ng kalapit na paaralan, ito ang paboritong tambayang pagkatapos ng klase. Para sa mga manggagawa, ito ang lugar ng pahinga bago umuwi. Para sa mga pamilya,
Ito ang lugar ng banding tuwing weekend. Hindi man ito kasing enggrande ng mga mall na sumunod, ang lakas ng Harrison Plaza ay nasa komunidad. Kilala ang mga tindero, pamilyar ang mga pasilyo at may pakiramdam ng pagiging bahay ang mall para sa mga suki nito. Pagsapit ng dekada 2000, nagsimulang maramdaman ang pagbabago. Dumami ang mas bagong mall na mas malaki, mas moderno at mas maraming atraksyon. Ang Harrison Plaza na hindi gaanong na-modernize ay unti-unting napag-iwanan. Dagdag pa rito ang mga issues sa maintenance, limitadong parking at pagbabago ng shopping habits ng mga tao. Unti-unting nabawasan ng mga tenants at mamimili. Ang mall na minsang puno ng buhay ay nagkaroon ng mas tahimik na mga pasilyo. Noong Disyembre 31, 2019, tuluyan ang isinara ang Harrison Plaza matapos ang 43 taong operasyon. Ang pangunahing dahilan ng pagsasara ay ang pag-expire ng kontrata ng operator, ang plano ng development ng lupa at kawalan ng kakayahang makipagsabayan sa modernong retail competition. Ang pagsasara ay hindi lamang pisikal na pagkawala ng isang gusali, kundi emosyonal na pagkawala rin para sa maraming tao. Maraming empleyado ang nawalan ng trabaho at maraming alaala ang tila biglang naputol. Sa kasalukuyan, ang dating kinatatayuan ng Harrison Plaza ay isinasailalim sa redevelopment. Ang plano ay gawing isang modernong mixed-use complex na may mga bagong mall, residential towers at lifestyle spaces. Bagamat inaasahang may bagong mall na bubuksan sa hinaharap, ito hindi na ang dating Harrison Plaza sa Anyo at Diwa. Magbubukas man muli ang isang mall sa lugar, ito ay bagong yugto na, may bagong disenyo, bagong target na merkado at bagong identidad. Ang Harrison Plaza ay patunay na ang gusali ay may buhay. Sila ay sinilang, lumalaki, tumatanda at minsan ay nawawala. Ngunit ang pagkawala ng pisikal na estruktura ay hindi nangangahulugang pagkawala ng kahulugan. Sa alaala ng mga tao minsang namili, tumawa, umibig at nagtrabaho rito, ang Harrison Plaza ay patuloy na nabubuhay. Higit pa sa pagiging isang shopping mall, ang Harrison Plaza ay maaaring ituring na kolektibong alaala ng isang henerasyon ng mga Manilenyo. Sa panahon bago ang social media, online shopping at malalaking lifestyle malls, ang mga espasyong tulad ng Harrison Plaza ang nagsilbing sentro ng ugnayang panlipunan. Dito nagkakaroon ng mga hindi planadong pagkikita, mga magkakaklase na nagkakasalubong, mga magkaibigan na nagtatambay ng walang malinaw na pakay, at mga pamilyang sabay-sabay na kumakain pagkatapos mamili. Ang mall ay naging isang neutral ground kung saan nagtatagpo ang iba't ibang antas ng lipunan. Mahalaga ring tingnan ang Harrison Plaza bilang simbolo ng panahon ng transisyon sa Manila. Ito ay tinayo sa panahong ang lungsod ay bumabangon mula sa trauma ng digmaan at hinahanap ang bagong identidad nito bilang isang modernong kapisera. Sa pag-usbong nito, ipinakita ng Harrison Plaza ang paglipat mula sa tradisyonal na pamilihan at maliliit na tindahan patungo sa sentralisadong espasyong pangkomersyo. Sa pagsasara nito, makikita naman ang paglipat patungo sa mas malalaki, mas pribatisado at mas eksklusibong uri ng urban development. Para sa marami, ang pagkawala ng Harrison Plaza ay nagdulot ng pakiramdam ng displacement. Hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Ang pagsasara nito ay nagbibigay din sa katotohanan ang mga lungsod ay hindi lamang binubuo ng infrastruktura kundi ng mga karasang pantao. Kapag ang isang pook na puno ng alaala ay nawala, tila may bahagi ng personal at kolektibong kasaysayan ang nabubura. Sa ganitong diwa, ang Harrison Plaza ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagbalanse sa pagitan ng pagunlad at pag-alala. Habang kailangan ng lungsod na magbago upang matugunan ang pangailangan ng kasalukuyan at hinaharap, mahalaga ring kilalanin ng mga pook na humubog sa pagkakakilanlan ng komunidad. Ang kwento ng Harrison Plaza ay isang paanyaya na pahalagahan ng kasaysayan hindi bilang sagabal sa progreso, kundi bilang pundasyon nito.